May mga Korean town sa Pilipinas. Ang pinakamalaki ay nasa Angeles, Pampanga. Dito, tila isang maliit na piraso ng Seoul ang sumibol. Mga authentic na restaurant, groceries, wellness centers, at syempre, ang paborito ng marami, ang samgyupsal. Unang-una po dahil sa na-influensya din sila sa mga K-dramas kasi nakikita din nila yon. And at the same time, kaya nakilala din ng samgyupsal dito kasi yung lasa. Kakaiba ang mga lasa. Ang samgyupsal ay isang popular na putahe na sumikat noong 1960s. 3-layered meat ang tipikal na ginagamit dito na binubuo ng makakapal at hindi i-marinate na hiwa ng pork belly. Karne ng baka ang orihinal at nag-iisang klase ng karne sa samgyupsal. Subalit matapos ang Korean War, bumagsak ang ekonomiya ng bansa. Kaya naging alternatibo ang karne ng baboy dahil na rin sa murang presyo nito. Ngayon, isa na itong must-eat sa Korea. Ang simpleng pag-ihaw nito sa mesa. Ang mag-ingat sa pagbalot sa dahon ng lettuce. Ang pagsasama-sama sa iisang grill, sumasalamin sa kultura ng pagsasalo-salo at pagbubuklod. Before I start, I like to be free our institution. Ang pagmamahal na ito sa lutuing Koreano ay umabot na sa iba't ibang bansa. Patunay ang mga cooking class para sa bibimbap na dinadagsa ng mga dayuhan mula kanluran hanggang Asya. Lahat sabik matutunan ang sining ng paghahalo ng kulay, lasa at tradisyon sa isang plato. In some case, it can be mushrooms bibimbap or vegetables bibimbap. So ito tayo ngayon, no? Actual ng sinisimulan yung pagluluto ng bibimbap with a twist. Masasabing isa rin ang bibimbap sa mga praktikal na kainin matapos ang Korean War. Simple lang daw kasi ang mga sangkap nito. Yan ang diwa ng K-culture. Isang natural at organikong paglawak ng kultura. Hindi ipinilit, hindi itinulak, kundi kusang tinanggap ng mundo. At kung pagpapaganda din lang ang pag-uusapan, nariyan ang K-beauty. Kilala ang South Korea bilang plastic surgery capital ng mundo. Subalit, lumalaganap na rin ang kanilang skincare regimen dahil sa kalidad nito. Kaya naman, lumubo ang industriya ng K-beauty. Sa kasalukuyan, pumapangatlo ito sa larangan ng cosmetics exporting sa buong mundo. Dito sa Beauty Play, nakadisplay ang samut-saring beauty products. Mapapansin na hindi kilala ang brands. Layon kasi ng organizers nito na tulungang makipagsabayan sa merkado ang mga maliliit na negosyo. K-beauty has its roots in a long history. I believe that the good ingredients and routines that have existed all along are now being recognized globally by many people. In that sense, I feel very proud. It gives me a strong sense of pride and fulfillment. Sinisimulan na rin daw nila na i-promote ang mga Korean SMSE o Small and Medium-Sized Enterprises sa Pilipinas. Sa Pilipinas, tila naging bahagi na ng ritual sa umaga hanggang gabi ang Korean skincare routine. Ang glass skin look, makinis, malinaw at kumikinang
ay ginaya at minahal ng marami. Isang Pilipina ang nagpasyang lumipat sa Korea upang maging bahagi ng umuunlad na beauty industry. Ngayon, nag-e-export siya ng world-class Korean-made products pabalik sa Pilipinas. Parang paikot na kwento ng tiwala at kalidad. Pag sinabi kasing Korea, number one yan na number one, maganda yung mga cosmetics nila. Number one, yung mga surgery dito sa Korea. Yun po. Alam kong talagang ang quality ng brand nila ay talagang hindi tinipid sa ingredients. Talagang makikita mo agad yung kagandahan pag nagamit mo. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.